Hello guys! Welcome back to my vlog, and kung bago ka sa channel na to, I'm Za and this is Za Canada. Ngayon, may pag-uusapan tayo na recent update ng IRCC about dun sa pilot program na inilabas nila a few years ago. Ito nga yung HCCP or Home Child Care Pilot, or yung SP, which is Home Support, or HSWP, which is the Home Support Worker Pilot Program. Today, importanteng balita ito kasi official nang pause ni IRCC yung mga bagong intake sa darating na taon. So kung caregiver ka at nanny, caregiver, or dun sa mga taong nag-aalaga ng mga matatanda, para sa iyo itong video na to, panoorin hanggang dulo. So ganito nga yan guys, nag-release ang IRCC ng update a few days ago na ititigil muna nila ang pagtanggap ng application sa home care worker immigration pilots. Kasi ang masakit dito, napakadaming application ang hindi nakuha or hindi na i-submit last March 2025. Kasi if you can remember, or dun sa mga taong umaasa dito, last year pa or kahit mga previous taon pa, etong program na to is may designated quota lang or may designated number lang. At that time, in March 2025, sa sobrang daming nag-submit ng application, nagkanda laglag yung system, may mga may mga immigration consultant nga na nung pumatak yung 12 a.m. Eastern Time, kasi Ottawa yung yung opening niyan, yung opening ng application, pagsasubmit ng application. Parang may designated day sila na inilaan in March 2025 para makapag-submit yung mga bagong aplikante ng program na yan. So, ang ginawa ng ibang mga consultant is they hired a few people to enter their details dun sa IRCC ng madalian. Well, definitely, slowly but surely. But then again, there's an urgency kasi nga may limited number of slots lang. And sa few hours na inilaan nila, yung mismong araw na yun, or a few hours after they open the application, ubos na, na-reach na agad yung quota. So, may mga tao na hindi nakapagpasa, may mga taong naubusan ng cut-off, may mga taong sa sobrang bagal ng internet connection nila, hindi nakapagpasa, lagging lang yung system, hindi nakapag-submit. So, ano ang malungkot dito sa bagong update na to? Sa March 2026, yun sanang inaasahan nila na makapag-submit ulit or makapag-try ulit or mabigyan ulit ng bagong pag-asa para mabigyan ng permanent residency dito sa Canada is parang nawala. Parang naguho ang pangarap. At yun na nga, ang mga taong affected nito is yung mga workers, yung mga caregivers na currently nagtatrabaho sa kanilang employer dito sa Canada, at yung mga taong nasa labas ng Canada. Minsan may mga naririnig nga ako na ito yung inaasahan ng kanilang pamilya, especially dun sa mga, for example, kukunin mo pala yung pinsan mo para mag-alaga ng anak mo. Kasi minsan, ang gusto lang natin pagkatiwalaan, di ba? Sa sarili nating bahay, yung mismo kamag-anak natin. Or minsan, gusto nating matulungan para umangat yung buhay rin nila at para makarating din dito sa Canada. Ito yung mga inaasahan nila na stream na sana mag-o-open ng March 2026.
na ipinost nga ng IRCC. Pero, take note lang, yung mga napagpasa na ng application at ongoing na i-submit na, may confirmation of submission sa IRCC, hindi kayo affected. Okay? Tuloy-tuloy pa rin yan. Pero wala naman silang sinabi na ika-cancel nila itong program na to. Sinabi nila na ipopost lang nila. Bakit nga ba? Kasi nga, sa sobrang dami na nag-apply, sa sobrang overloaded na yung quota, parang triple pa yata o 4 times pa yata ng quota na designated for that caregiver pilot is ano tawag niyan, mga aplikanteng gusto mag-apply is parang 4 times pa ng quota na designated para sa program na yan. So, ang gusto lang naman nila is ayusin yung backlog, pabilisin yung processing, at i-align sa bagong immigration level plan. So, remember last year, not last year, I'm sorry, kasi feeling ko 2026 na, ano ba yan? Kasi nga nung earlier in November, 'di ba nga nag-release sila ng bagong immigration level plans ng 2026. Most probably i-align nila diyan. Saan ba nila pwedeng ipasok yung mga caregiver pilot? Saan ba nila ilalagay na stream yung caregiver pilot na yan? So abang-abang lang tayo. Kagaya nga ng nasabi ko, sino ba nga ba yung mga taong affected dito? As I've mentioned, ito yung mga taong nandito na sa Canada na currently nagtatrabaho as caregiver sa kanilang employer. Yung mga nasa labas ng Canada or yung mga minsan yung mga employer o yung mga kamag-anak nyo na nag-iintay para dyan sa caregiver program na yan. Yung mga nakahanap na ng employer at yung mga nagpe-prepare na ng documents para sa stream na yan. And ito nga yun, yung mga childcare worker pilots, childcare workers, yung mga nagtatrabaho as a nanny dun sa bahay, and dun sa mga home support worker na nagtatrabaho para sa mga matatanda or para dun sa mga matatandang kailangan ng private nurse or private care sa loob ng kanilang bahay. At since nga hindi naman nila sinabi na ika-cancel na nila totally ang program na yan, which means na pause lang, iintayin lang nilang mawala yung backlog, ipaprocess lang nila yung mga ibang application, and then i-align lang nila sa immigration levels plan. So, posible silang mag-resume later, palitan ng bagong program, or i-revise nila ang system. Pero doon sa mga taong nasa Canada na at umaasa nga dyan sa ganyang program up until now, ano ba ang dapat nating gawin? First, huwag umasa sa iisang pathway. Kung yan ang laging inaasahan natin, kung laging iisang pathway ang inaasahan natin, kagaya ng express entry. Ang express entry is napaka-unpredictable. Nakikita nyo, yung points minsan napakataas, minsan bumababa siya. So, hindi natin alam. Si IRCC lang ang may alam kung ano ang points na idodraw nila sa next draw. 'Di ba? So, ang gagawin natin dyan is gumawa tayo ng plan A to Z. For example, kung hindi pala gumana si caregiver pilot program, ano ang next plano ko? Kukuha ba ako ng LMIA? Iintayin ko ba? Kasi pag may LMIA ako dito, at especially pag nandito ako sa Canada, pag na-approve ang LMIA ko at na-approve ang work permit ko, then I would have another 2 years to wait for that program to open. So, hindi na paso ang status mo. Otherwise, look for a different province who can give you provincial nomination program. So, for example, kung nagtatrabaho ka pala as caregiver or as home support worker, and if there is this province, because I'm not sure about a province who can give you
ang provincial nomination program according to that specific profession. So pero kung makahanap ka ng isang employer, let's say, example lang to, let's say sa Nova Scotia, kailangan kasi parang most of the provincial nominee program need support from the employer. So kung makahanap ka ng employer na willing mag-support for your provincial nominee program application, then mas maganda. So wag tayo mag-stick sa iisang pathway para magkaroon ng permanent resident. Napakadaming pathway. So all we have to do is make a research. So ayusin na natin yung mga documents as early as now. And then always check IRCC for the recent updates. Yun pala, ni-revise lang nila. Or yung pala, nag-open na, bigla ka na lang nahuli. Hindi mo nakita yung cut-off. Or hindi mo nakita yung, yung bagong opening na application. So, make sure to always make sure that you're always updated to the latest IRCC news. And, kung kaya, consult an immigration consultant or legit immigration consultant or lawyer para alam mo yung magiging pathway mo sa susunod. Para planado. Para kung in case hindi mo naman talaga wala kang capability para mag-research o talagang hindi pumapasok sa isip mo or wala ka talagang alam kung paano gawin, then better consult to a legit RCIC or immigration lawyer para ma-advisean ka ng dapat mong gawin. Okay, alam ko maraming medyo nagalit, marami ring medyo natuwa kasi nga yung mga nasa backlog mapaprocess na sila, medyo mapapabilis na siguro yung mga application nila na until now naghihintay pa rin sila ng result. At may mga tao, syempre, na nalulungkot na bakit kailangan i-pause, bakit kailangan nilang gawin to, especially sa mga taong nagtatrabaho na matagal as a caregiver dito sa Canada. So, sa inyo, pinagpipray ko talaga na mabigyan nyo ng solusyon kung naman na may pinagdadaanan nyo ngayon. Okay? So, kung like nyo tong video na to, don't forget to comment and subscribe to my channel. Like this video. At lumalakad dyan yung email address ko para doon sa mga nagtatanong na hindi ko naman daw istorya yung mga pinopost ko. Kaya ako po nilalagay yung email address ko dyan kasi may mga tao nagsasabit ng stories nila na kailangan nating i-share sa channel na to. Okay? So, at laging tatandaan, hindi kailangan maraming pera, basta may peace of mind. Merry Christmas sa inyong lahat. Happy holidays! Until next time, thank you for watching. Bye-bye.